Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading na komprehensibo, hindi biten, na talaga namang very, very detailed na July 14 to July 20 reading. So Pisces, kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung ano lalamanin ng inyong kapalaran para sa mga dates na yan. So gamitin mo yung mga resonate ka ha, and leave the rest. Use your intuition para sa'yo, para makuha mo yung akmang-akmang para sa'yo this time, okay? So Pisces, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pangmalakasang isang tanong, pwede mong itanong yan sa akin mamaya at the end of our reading. And sa isip lang, huwag mo isusulat sa baba, sa isip lang, and we will try to intuitively answer your question, okay? So Pisces, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po ang ating channel every time na meron po tayong free reading for Pisces every time dito po sa James Tarot PH. So thank you again for not skipping the ads. So Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayon July 14 to July 20? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Seven of Swords. In the area of what you need, you have the High Priestess. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Ooh. In the area of your near future, you have the Five of Pentacles. In the area of your challenge for the week, you have the Six of Swords. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have the Ten of Pentacles. Wow, yes. Lifelong, long-term money gains. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the Emperor card. Lovely. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito? Pisces, alamin natin later at the end of our reading. Sabay-sabay natin babasahin at bubuksan. Bago natin basahin, in comprehensive at hindi bitin na paraan ang mga cards mo for the week. Ano mo na lingering energy in your background? You have, wow, Six of Wands. Six of Wands is simply a card of victory. Meron ka daw pagtatagumpayan this time, Pisces, na mga bagay sa buhay mo. Kaya sabi ng spirits mo, ilaban mo pa. Ilaban mo pa, search more, focus more, give it your all. Huwag ka na mahiya, huwag ka na mahiya. Itanong mo na kung kailangan itanong, makipag-collaborate ka na kung kailangan makipag-collaborate, makipag-cooperate, just to make this a victorious win para sa'yo. Okay? Kung ano man po yung ginagawa mo this time, kung ano yung pinagkakaabalahan mo, parang sabi ng spirits mo, bakit ka pa magtitira ng kakaunti sa'yo, ilaban mo na lahat yan. That's what I'm hearing. Halimbawa, sa trabaho, meron kang balak pagtagumpayan, meron kang pino-pursue na project o kaya presentation or task, tapos parang nanghihina ka pa o parang hindi mo alam kung ano gagawin. Parang sabi ng spirits mo, ibigay mo lahat. Mag-research ka, magtanong-tanong ka, humingi ka ng assistance from everybody. Kahit anong pwede mo makuha ng resources, gawin mo daw in order for you to win. Okay? Because victory is here. Pero makukuha mo lamang ito kapag naipakita mo kay universe that you're willing to do it all to have this. Okay? Nakita ko this time around, you're gonna be very, very busy because tagumpay nandito. I'm seeing you shaking hands. I'm seeing you hearing the congratulatory remarks. Parang, uy, ang galing naman ni Pisces. Uy, congrats sa'yo. Uy, galing mo naman para nakuha mo yan this time. So, congratulations. This is something na talagang innate para sa'yo. I'm hearing parang parang bigay talaga sa iyo ni God parang there's no other way for you to have this. Parang magtatagumpay ka talaga dito kaya wag mo na sayangin yung pagkakataon, Pisces. Do it, go for it, give it your all and give your all energy and time for this, okay? Because victory is within reach, okay? So Pisces, yan ang iyong lingering energy in your background. Tagumpay daw ang makukuha mo. Kaya naman mag-persevere ka pa, maging masigasig ka, at talaga namang walang duda ang tagumpay na makukuha mo, okay? So bigyan mo na kita ng Animal Spirit Oracle cards na magbibigay sa iyo ng more clarity na dapat mong pag-focusan for this whole week, okay? Unang-una, you have number 30. Baka birthday nyo po ito o edad o special anniversary. A special number. Grasshopper Spirit, take a leap of faith. Yes, like I've said here, nandun ka naman nasa laban ka na malapit ka na magtagumpay, take a leap of faith ka na, mag-risk ka na, tumalon ka na, mag-jump ka na para magtagumpay ka dyan, okay? Parang it's now or never, go for it, okay? Another message, you have number 31. Groundhog Spirit, time to let go. O kailangan daw may bitawan ka siguro, mga panghihinayang ito, o kaya panliliit sa sarili, o kaya mga judgment of other people. Kailangan mo daw i-let go yun para makapag-focus ka sa tagumpay mo this time, okay? Another message, you have number 40,
mouse spirit, tend to the small things. Yes. Like tulad ng sabi ko sa iyo kanina, kailangan mo mag-research, kailangan mo buhisiin, kailangan mo aralin kasi baka mamaya may mga maliliit ka daw na detalye na hindi napapansin o hindi natitignan ng pagkakataon. So make sure this time around na kung may gagawin ka man, huwag ka magmamadali, don't rush, para yung mga maliliit na bagay, mga maliliit na detalye ay matignan mong mabuti. Okay? Napakagandang tatlong mensahe for you for your whole week this time, Pisces. Okay? So, basahin natin ang full spread mo at the center. You have the Lover's card here. Si Lovers, sinasabi niya, it's all about your choices. It's all about the things that will lead you to success. The things that will lead you to your victory. So, ano daw ba yung mga choices mo this time na makakatulong or makakahadlang sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng garantiya sa tagumpay? Halimbawa, pumipila ka sa trabaho this time. Tapos, imbis na umattend ka ng training this time, mas pinili mo pang umattend sa birthday ng isang kakilala. Di ba parang, anong klaseng choices yun? May training ka for today, maganda na yung trabaho mo. Bakit mas pinili mo yung birthday ni kakilala? Pwede naman siyang puntahan after the training, di ba? So, may mga, halimbawa lang yun, Pisces, may mga ganun daw choices tayo na dapat daw yung choices natin this time when it comes to our life for the week, kailangan daw ay nakatuhog siya patungo sa yung victory. So, make sure you have a sound, pinag-isipan, pinagdebatehan, pinagnilayang mga choices kasi makaka-apekto daw yan sa iyong goals or sa iyong kapirahan o swerte for the week. Okay? Make sure na hindi clouded ang isip mo. Yung parang yung utak mo hindi masyadong umaandar this time kaya nakapag-decide ka on something na hindi mo siya masyadong pinag-isipan. Akala mo yun yung tamang gawin pero ay teka mali pala itong ginawa ko. Baka daw maka-apekto sa success yan. But since sa background mo ang success card, nakita ko rito na pakinggan mo yung puso mo on what makes you dwell or what makes you magnetize doon sa iyong success this time. Okay? Make sure na pangahawakan mo yun. Wag daw maging bulag-bulagan sa mga dapat piliin. Okay? Narinig ko yan sa iyong spirit guides. Wag daw maging bulag-bulagan sa pipiliin. Wag daw papadala agad-agad sa mga tukso o sa mga temptasyon ng iba mong kaibigan o iba mga kasama sa bahay o sa buhay na nagpapadeviate sa'yo sa mga choices mo. Kasi malapit ka nang magtagumpay, Pisces. Malapit ka nang magtagumpay sa ginagawa mo. Kaya naman, alisin ang mga temptasyon, alisin ang mga bagay na nagpapadistract sa'yo sa mga choices mo. Choose wisely. Sino ba si Wisely? Choose wisely sa mga bagay na gusto mong pagtagumpayan this time. Okay? Okay. Malapit ka na magtagumpay. Naku, wag mo sayangin. Okay? The Lover's card is being clarified by the Lover's card. Wow. Clarify niya ang sarili niya. Lover's card, clarify yung Lover's card. Sabi niya, yes, choices mo mahalaga. Hindi pwedeng, ayoko sabihin, hindi pwedeng aanga-anga. Okay, Pisces, hindi pwedeng papanghinaan ka na loob o madidistract ka o yayain ka dito, makakalimutan mo itong ginagawa mo. Sayang, malapit ka na mag-victory dyan. Kaya, don't be distracted. Okay, i-clarify pa natin. Gusto ko pa ma-clarify itong Lovers na to. Ano to mga choices mo na to na kailangan mo isipin this week? You have the 9 of Wands. Yes, ang dami mo daw pinagdaanan ang dami mo nang napagpaguran. You're the kind of person na ginawa mo na lahat. You've worked hard for this. Ang layo na narating mo, pero malayo pa kasi kailangan pa mag-victorious dito, kailangan pa magwagi. So bakit ka daw hihinto? Bakit ka daw gagawa ng isang bagay o isang choice na magpapaligaw sa iyong direksyon? Kaya ngayon, sabi ng spirit guides mo, lagi mo daw alalahanin, ang dami ko ng pinagdaanan, ang dami ko ng nalagpasan, bakit pa ako maliligaw this time? So make sure your choices are pinag-isipang mabuti. Okay, sa buhay ha, sa buhay. Baka mamaya, I don't know why, nakita ko ng mga biglang mabubuntis, pero ang ganda-ganda na sana ng karera. Alam mo yun, yung parang sayang kasi mahihinto ka. Hindi naman sa sinasabi kong hindi blessing ang baby, pero yung choices mo this time, nagmamatter yan. Yung pagbubuntis in the near future, maaring maging mother ka pa rin in the near future, probably pwede din. Pero sa ngayon, alalahanin mo yung mga desisyon mo sa buhay ay hindi pwedeng magkamali kasi ang layo na ng pinaghirapan mo para lang magkamali ka ng desisyon, okay? Pwede maghintay ang iyong family life, pero ngayon, kailangan talaga ay take the chance. Okay, take the chance because malapit ka na manalo, malapit ka na mag-victory dito. Kaya naman, yung pinaghirapan mo dapat hindi yan mauwi sa wala. At choose wisely. Okay, choose wisely. In the area of what you want, you have the 7 of Swords. Yes, parang this time around, sabi mo, ako na nga gagawa niyan, ako na magtatapos yan, ako na magtutuloy nito kasi naman kayo ayaw niyong gumawa na maayos. So parang nakita ko dito you have a lot of trust issues with a lot of people. Kaya itong parang gagawin mo this time, gusto mo ikaw ang gumawa mag-isa kasi pag ikaw gumawa mag-isa, o ikaw ang leader, ikaw ang punong abala, o ikaw ang nag-iisip, ikaw yung leader this time, kasi naisip mo kapag you're doing it your way,
diretso sa victory. Kasi pag marami pang eche boreche o marami pang nakikihalo, maraming nakikihalubilo, maraming bunganga ang nagkasalita, parang feeling mo lalong tumatagal, lalong nagde-delay, lalong nagkakaroon ng aberya, no? Ngayon, sabi ng spirits mo, marami ka daw ginagawa na on your own eh. No? Marami kang ginagawa either sa work yan or sa personal life mo. Okay, umiwas tayo sa work. Nakita ko rito bigla may energy of personal decisions. Okay, Pisces, may mga personal decisions ka na sinasarili mo lang. At hindi mo kinokonsulta sa ibang tao. Parang sinasabi ng spirits mo, oy, Pisces, nagde-decide ka on your own. Tama ba yan decision mo na yan? Baka naman napakalimitado lang na naiisip mo, kaya limitado lang din ang desisyon mo. Baka this time around, baka kailangan mo nang mag-ask other people. Baka kailangan mo nang magtanong-tanong sa pinagkakatiwalaan mo. I know, Pisces. Lumabas sabi ko kasi kanina may marami kang trust issues, marami kang mga taong hindi pinagkakatiwalaan, kaya siguro for a very long time, o ngayon, inisip mo siguro na ako na gagawa mag-isa, ako na kikilos. I'll be doing this on my own, on your own volition, on your own plans, on your own way. Pero sabi ng spirits mo, baka kailangan talaga isang guni muna yan bago mo gawin. Baka kasi nabibigla ka lang with your emotions, baka nabibigla ka lang with what happened in the past, pero ngayon sabi ng spirits mo, pag-isipan mo munang mabuti, okay? The Seven of Swords, yan ang nararamdaman ko for you, na kailangan ikonsulta mo muna, sabihin mo muna para sa ibang tao, na pinagkakatiwalaan mo ha, hindi lang basta-basta tao. Pinagkakatiwalaan mo, and those people will give you a sound advice. Parang, uy, Pisces, yan ba talaga gagawin mo? Teka, pag-isipan mo muna, baka pwede pa ito. So biglang, ay, oo nga no, hindi ko naisip yan, pwede nga pala yan. So, baka meron ka mga bagay na hindi naiisip this time, along with your plan, pero pag pala kinonsult mo sa pinagkakatiwalaan mo, biglang bumukas ang isip mo, okay? So make sure na hindi mo lang gagawin mag-isa. Kasi baka malihis ka sa iyong tagumpay, okay? The Seven of Swords being clarified by the Six of Pentacles. Yes, it's all about receiving this time. Give and take, equal give and take. Kaya minsan, akala mo, gagawin ko na lang mag-isa. Kasi dati naman, pag ginagawa ko, nag-share ko sa ibang tao, o kaya equal give and take, hindi mo binibigay yung para sa akin eh. Parang luging-lugi naman ako lagi eh. So parang sabi mo, kailangan kong gumawa mag-isa. Pero sabi ng spirits mo, parang hindi daw dapat ganun eh. Kasi baka mamaya kakaisip mo lang ng kukubrahin mo. Parang, kasi naiintindihan naman kita, parang somehow naiintindihan ko naman tong lohika mo, tong logic mo, or psyche mo this time, na parang, I'm doing it on my own because before sobrang unfair para sa akin. Na I'm giving my all, I'm giving what it takes, I'm giving my expertise, I'm giving my time, money, and all. Pero walang bumabalik sa akin in return. No, naiintindihan ko kinaramdaman mo. Pero sa ganong mindset kasi, parang nagiging sarado ka sa iba. Nagiging sarado ka sa mundo mo, sa realidad, kasi you're doing things on your own, and then kung ano lang yung tama sa mata mo, yun lang ang tama sa mata mo. Pero hindi mo nakita na baka sa iba, hindi yun ang totoo o hindi yun dapat paraan. Kaya baka magkaroon ka pa ng delay, baka maharangan pa tong victory mo, ha, Pisces. Kaya sabi ng spirits mo, it's always healthy. Healthy pa rin para sa iyo yung give and take. Ano, yung parang bukal sa puso mong sabihin, ibigay, ipaunawa, para may bumalik din sa iyo na feedback, para may soundboard ka din, para may mag-echo din sa iyo na parang, ay, oo nga na friend, buti pala sinabi ko sa iyo kasi, oo nga, hindi ko naisip yan, pwede pa pala yung option na ganyan. So ngayon, wag mo daw gawin basta-basta mag-isa. Kailangan pa rin ng tao o someone na magpapalinaw sa iyo ng karapat-dapat mong gawin. Kasi nga, baka may mga small things kang hindi nakikita. Kasi you're doing things on your own. No? So, time to let go of doing things talaga na para mag-isa ka lang o inaasahan mo lang ang sarili mo. Pwede kang mag-trust ng other people and take a leap of faith on these things. Okay? In the area of what you need, you have the High Priestess. Pagkatiwalaan mong intuition mo. Kapag nararamdaman mo, teka, parang may mali dito. Teka, parang, tama pa itong ginagawa ko? Mag-isa lang ako, tapos ito yung decision ko, hindi ko pinagmuni-munihan. Teka, parang may kulang ha. Pag may nararamdaman ka daw na ganun, Pisces, pakinggan mo. Okay? That is your spirit guides. Tinatapik ka o baka nga binabatukan ka pa tungkol sa mga bagay na dapat mo daw ma-realize na this time. Okay? So kapag meron ka mga alinlangan, yung parang feeling mo bigla-bigla umatras ka. Hindi yan dala lang ng takot o hindi yan dala lang ng alinlangan. Merong someone in your spiritual realm is giving you a nudge na parang, uy, teka lang, huwag ka muna magmadali. Huwag ka muna may kailangan ka pang malaman. So I'm hearing with the High Priestess here, may kailangan ka pa daw malaman sa ginagawa mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba, you need to research, you need to know more, aralin mo mabuti para yung path mo to victory ay sigurado, garantisado. So make sure, kalkalin mo daw muna, alamin mo muna bago ka humakbang, bago ka mag-say yes, bago ka mangako, o kaya bago ka mag-dive in sa ginagawa mong yan. Make sure na pakinggan mo daw intuition mo. If you feel like, I need to know more, or you feel like, teka, hindi pa to right timing, I feel like,
teka, tignan ko muna ha, bago ka sumang-ayon o bago ka mag-agree o bago ka mangako o bago ka kumilos, yan daw muna ang gawin mo, okay? The high priest is being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, it's all about you, your independent thinking, yan. Pero this time around, sabi ng spirit guides mo na you need to really feel it this time around. Kasi baka nakasalalay daw dito ang iyong independence, nakasalalay ang iyong financial freedom o enjoyment sa mga bagay-bagay. Ano? Sabi ng spirit guides mo, kung na-appreciate mo daw yung mga bagay-bagay sa paligid mo, madali mong mararamdaman kung ano yung dapat gawin. Halimbawa, you're this kind of person na kada blessing na dumarating, thank you po Lord, thank you po, meron akong pangkain today, meron akong pangkain sa ganyan, meron po akong napapakinabangan na ganito. Tapos bigla may mag-aalok sa'yo ng pyramiding chuchu. Sabi, uy, sali ka sa amin, magbigay ka lang ng 100 pesos, ganyan, pwede ka na dito, part ka na ng team namin, magbebenta ka lang ng ganito, kikita ka na ng triple o 50 times, ganyan. Sabi mo, ay, teka, parang too good to be true yan ah. Parang hindi yan para sa akin. Teka, okay naman ang buhay ko. Meron naman akong pangkain everyday. Bakit pa ako kakagat sa isang parang scam eh. Parang ganyan eh. So, parang sabi ni spirits mo, kung na-appreciate mo daw yung life mo this time, kung love na love mo yung mga bagay na meron ka at na-enjoy mo yung mga bagay na meron ka, mas malakas yung intuition mo this time na kilalanin yung mga nega, kilalanin yung mga scam, kilalanin yung mga, ay teka, parang hindi to mapait sa akin na parang ginagamit lang ako nito ha. Parang ganyan. So, madali mo daw mapakiramdaman yung intuition mo this time. Okay? Sabi din ng spirit guides mo, pagkatiwalaan mo ang sarili mo, it's time for you to stand up and stand out. Sabi din ng spirit guides mo na kung kailangan talagang humingi ng tulong with someone. Because sa Seven of Swords kasi matagal mo itong ginagawa, Pisces. You're doing things on your own. Lumabas din siya dito sa Nine of Pentacles eh. Independence eh. Talagang laking bagay sa'yo yung working independently and working on things na talagang solo mo. Sabi mo, kaya ko ito mag-isa. Sasarilinin ko to kasi kaya ko naman. Pero sabi ng spirit guides mo, pakinggan mo rin ang tawag ang damdamin mo kung kinakailangan talaga ng tulong ng iba. Okay? Kailangan mo rin i-acknowledge yung thought na yun na I need more, I need people, I need assistance, I need them. Okay? At kailangan mo daw maging grateful doon kay God na binibigyan kanya ng assistance. Okay? So, recognize the assistance, recognize the help, recognize that you don't need to do this on your own. At pakinggan mo yung intuition mo kapag sinabi ng, pag naramdaman mo na, parang teka, parang malito teka, parang there's something wrong here. Hindi ako sure, pero yes, meron. So pakinggan mo 'yun. Okay? Listen to your heart, listen to your intuition. Minsan kung gagawa ka ng isang bagay at ramdaman mo parang may mali dito, wag mo nang pagdalawang isip pa na humingi ng tulong o humingi ng assistance, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Yes. Ngayon, kaya nagkaroon ng epekto yung mga choices because you know something. Meron kang nalaman na information or idea from someone because Page of Swords is a deliverer of news. Okay? May darating daw sa iyong balita from call, text, chat, o may nabasa ka, o may nalaman ka, may narinig ka na impormasyon, whether in anything, pwede sa trabaho, sa pamilya, sa relationships mo, sa life mo, in general, na this information changes your perspective sa mga choices mo. Kaya ngayon parang sabi mo, ilalaban ko na to, pinaghirapan ko to hindi ako pwedeng mag-quit, ganyan-ganyan. So, this information is very, very vital, very, very important sa buhay mo this time. So, abangan mo to, Pisces, this week, a call, a text, a chat, an email, or a conversation with someone, o parang meron kang kakalkali na impormasyon at na-realize mo, hindi pala ako dapat sumuko, hindi pala ako dapat pagpadalos-dalos sa mga desisyon ko. Hindi pala ako dapat bigla-bigla na lang pumitik at mag-decide on things kasi baka maapektuhan yung tagumpay ko sa isang bagay. Okay? So ngayon, sabi ni Spirit Guides mo, learn more, research more about sa ginagawa mo o pinagkakaabalahan mo this time. Because baka yung choices mo ay maapektuhan yan at magkaroon ka ng kalinawan parang, okay, mali pala all along yan. So ngayon, ito na gagawin ko. So, hindi mahasayang ang pinaghirapan mo because iniisip mong mabuti yung choices mo based on the information na malalaman mo this time. Okay? The Page of Swords, information gatherer tool na nakita ko na once malaman mo yan, malilinawan ka na about your choices. Halimbawa, balak mo mag-aral sa State University. Tapos sabi mo, dami ko ng pinaghirapan, kailangan makapasok ako dyan. Tapos bibigla ka na lamang informasyon na, uy, pwede ka pala dyan. Ito ang dapat gawin, yun ang dapat puntahan. So akala mo hindi ka na pwede. So sayang, hindi na ako punta sa State University, hindi pala ako pwede dyan. So bigla may tumawag sa'yo, huy, Pisces, pwede ka dito, pasok ka. Yung grades mo, pwede ka mag-exam. So,
That information changes your choices at hindi ka bumitaw, hindi ka sumuko kasi that will lead you to your victory. Kaya importante itong mga impormasyon na to. So yung sinabi ko sa iyo, example lang yan kanina, okay? So, the Page of Swords is being clarified by the Moon card. Yes, siguro ngayon marami kang mga bagay na hindi naiintindihan, marami kang question, kaya naman kapag dumating ito impormasyon na to, talagang malilinawan ka na. The dark side or the shadow side ng mga bagay. Parang paano ba 'yun? Anong gagawin ko doon? Tama ba 'to? Tama ba 'tong choices ko na 'to? Ano ba dapat ko pang malaman? O kung sige, yan na lang. So, pag dumating tong impormasyon na to, mas lilinaw ang isip mo. Mas lilinaw yung mga questions mo at mas aatakihin mo ng tama yung mga choices mo this time at hindi mauuwi sa wala ang yung pinaghirapan. Okay? Napakalinaw yan for you, Pisces, for this week. Okay? Your choices should be based on the information na nakuha mo. In the area of your near future, you have the Five of Pentacles. Yes, tuloy-tuloy ang mga paghihirap para sa mga bagay-bagay, ang pag-push forward para sa tagumpay. Pero sabi na spirit guides mo, darating daw ang tulong. Either I'm seeing here a very, very powerful lady or someone in authority, pwedeng boss or supervisor or I don't know why, I'm seeing a politician. A lady politician. I don't know. Hindi to para sa lahat hindi to para sa lahat. I'm seeing a lady politician na bibigyan ka ng assistance, a help for a certain medical bill or a certain na parang needs mo for the family. Hindi ko sinasabing ayuda, pero parang gano'n na lumalabas. For some hindi para sa lahat. For some Pisces yan. For some Pisces na parang help is coming from someone powerful. Help is coming from someone with position. May taong may posisyon, may kaperahan, may sinasabi sa buhay, ang tutulong sa'yo. No? Sa endeavor mo na to. Kung ano yung pinaghihirapan mo this time, help is coming. So make sure this time around na maging receptive ka, maging open ka sa mga tulong na yan. Kasi yan ang paraan para makaangat ka na, makaabante ka na. Sabi naman spirit guides mo, kung nahihirapan ka pa rin sa mga ginagawa mo, Pisces, huwag mo daw bigyang importansya yung negativity. Halimbawa, wala akong ganito wala akong pambili niyan, wala akong ganyan, wala akong kotse, hindi kasi ako nakapag-aral kaya hindi ko nagagawin yan, hindi ko pupuntahan yan. Pag daw lagi mong pinahalagahan yung negative side mo, wala talagang mangyayari. Okay? Make sure na gamitin mo kung saan ka magaling. Saan ka expert. Sa yung advantages mo. Halimbawa, oo nga, hindi ako nakapag-aral pero magaling ako magluto. Oo nga, hindi ako nakapag-aral pero magaling ako magbenta. So, yung mga expertise mo, yung advantages mo, use that in your favor para makuha mo pa rin yung tagumpay mo. Okay? Kapag lagi mo iniisip yung negativity mo o yung kakulangan mo, ay talagang hindi mo maabot yung tagumpay. Once you focused on your strength, doon mo talaga makukuha yung clear path on your success, okay? The Five of Pentacles being clarified by the Four of Wands. Yes, the path to success. Like I've said, this is a Four of Wands, a card of thresholds. Ito yung bagong yugto. Ito yung tutulayan mo, yung finish line. Halimbawa, makabili ng bahay, ito yon. Makabili ng kotse, ito yon. O kaya mapag-graduate si Bunso, yan yon. O kaya matapos na yung paghuhulog sa bahay o makabayad sa utang, ito rin yon. Kung ano yung milestone o checklist na gusto mong mabuno this time, makukuha mo lang daw ito kung babaguhin mo yung mindset mo when it comes to your approach sa stability ng family mo o stability ng goal na gusto mo makamit this time. Kailangan iniisip mo lagi kung ano yung galing mo na makaka-contribute sa tagumpay. Hindi pwede laging negativity ang iambag mo. Paano mo siya maabot kung puro nega ang iniisip mo o lagi mo pinapahalagahan yung wala ka? Make sure use your resources in your advantage para makamit mo yung tagumpay. Marami dyan yung mga nakatapos ng college na janitor, ginamit nila yung kung meron sila para magtagumpay sila. Hindi nila inisip na wala akong pera, wala akong oras, nagkatrabaho pa ako, paano akong katagumpay. So inisip nila ano yung meron ako para magtagumpay ako. Parang ganon. So use that in your advantage, okay? In the area of your challenge for the week, you have the Six of Swords. Six of Swords, sinasabi niya na parang kung meron mga bagay na nagkapagulo sa'yo at humaharang sa tagumpay mo, umiwas ka. This is a card for you to choose peace. Kaya nga, importante talaga this time ang lovers your choices Yung mga pinipili mo sa bawat circumstances, yung pinipili mo sa bawat sitwasyon ay mahalaga. Kasi yung mga pinipili mong hakbang, makaka-apekto yan, domino effect sa yung goal, sa yung victory. Kaya make sure, kapag may mga aberya, may mga problema, may mga drama, conflict, learn to detach yourself. Move away, move along. Okay? Daanan mo lang. Huwag ka makipag-duel, huwag ka makipag-retratan, huwag ka makipag-duel sa negativity nila. Kung may aberya, daanan mo lang. Go push. Continue telling yourself na, okay, kalmado lang, relax lang. Kung merong mga nag-trigger sa akin, mga toxic people na gusto nila mag-react ako, gusto nila makipag-away ako, gusto nila makipag-ngaw-ngawan ako, gusto nila makipag balitaktakan ako.
no, parang gusto nilang hatakin ka sa negativity. Ngayon, sabi ng Six of Swords, lagi mo daw piliin ang kapayapaan mo, yung peace of mind mo. Umiwas ka this week, okay? Para di maapektuhan ng iyong mga victory this time. So, the Six of Swords, clarify natin. Six of Swords being clarified by the Ace of Wands. Yes, lagi mong iisipin ano yung mahalaga. Kailangan lagi bright ang iyong isipan because Ace of Wands pala. Ace of Wands, kailangan yung pinapaningas mo yung idea mo is parang, okay. This is an idea card ha. Parang, okay, kailangan ko umalis. Hindi ko pwedeng mag-dwell dito. Hindi ako pwedeng gawin to. Hindi ako pwedeng manatili dyan. Kailangan ko umiwas sa inyo. Para maparatili ko yung kaparatagan ko, maparatili ko yung katiwasayan, order sa life ko, no? You need to have that idea, that passion, that fire within you to live. Kasi minsan ang hirap-hirap mag-walk out, especially kung nasa gitna ka na ng bagay, ano? Parang lalo na kung inaapakan ka na, ninihirakan ka na, parang ang hirap kim-kimin na hindi ka magsalita, hindi ka mag-blurt out, hindi ka gumante, hindi mo ilaban ang sarili mo, no? Pero sabi ng spirit guides mo, have the confidence to walk away. Have the confidence to leave. Pag sobrang heated na ng argument o sobrang heated na nung nangyayari, masakit na sa ulo, sobrang toxic na, hindi ka na makahinga, pero gusto mong lumaban, gusto mong magsalita, pero lagi mo daw isipin, umiwas ka, umalis ka. Lalo na kung baka maapektuhan yan yung mga gusto mong pagtagumpayan this time, okay? I-clarify natin yan with the Moonology card here. Ano pa yung mga dapat mong iwasan o dapat mong gawin to avoid the obstacles or to win the challenges this week? First, it's time to take action. May mga bagay doon na kailangan actionan. Pero talaga nakita ko dito na actionan mo yung pag-alis, actionan mo yung nararamdaman mo in the best way possible. Okay? Baka masayang yung mga pinaghirapan mo kung magiging padalos-dalos ka at susugod ka doon at magsasalita ka doon. Okay? Learn to be discerning with your choices. Time to take action on your choices pertaining to your goals, pertaining to your success. Kapag nagpadalos-dalos ka sa action mo, baka masayang yung mga pinaghihirapan mo. Halimbawa, ang kaaway mo i-boss mo, hindi ka pwedeng sumagot dyan, hindi ka pwedeng makipagbalik-taktakan dyan. So please, learn to walk away or choose your peace kasi baka masayang yung mga panandalian mong choices at mauwi sa wala yung pinaghirapan mo. So time to take action on how you think, how you feel, okay? Another message, you have faith in your dreams. Sa mga pangarap mo, magtiwala ka lang na makukuha mo yan. Okay? Walang dapat humarang sa mga goals mo o paniwala ka sa iyong mga pangarap. Another message, the end of a tough cycle approaches. Malapit daw matapos yung may hirap na parte na iyong ginagawa this time pertaining to your goals. Malapit na daw matapos yan, kaya hang on tight. Sabi ko sa iyo dito pa, marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng ginagawa, huwag kang bumitaw. Malapit ka nang matapos sa mga pinili mong landas at victory is here, okay? Malapit nang matapos ang mga paghihirap. In the area of your divine advice, you have the Emperor card here. Si Emperor card, sinasabi niya na ibalik mo daw sa order ang buhay mo. Okay? Ibalik mo sa order para makuha mo yung mga tamang choices at tamang paninindigan sa mga bagay-bagay. Sabi ng Emperor card, kasi parang medyo chaotic. Ramdam ko yung pagkagulo, pagkabalisa. I'm seeing a very, very chaotic work area o magulong-magulong lamesa o magulong-magulong cabinet mo, Pisces. Sabi ng spirits mo, kailangan ibalik sa order in order for you na nakaka-apekto ka rin kasi yan sa sensory mo, sa senses mo yan. Parang pag magulo ang paligid, gumugulo din ang isip. So make sure kapag nakita mo kasing in order ang lahat, nakaayos, nakapirme, sa iba nga sa inyo baka naka-color coded pa yan o naka-pwesto from maliit to malaki to maliit. So parang nagiging malinis din ang isip mo, magiging mas maliwanag din ang isip mo. So give order on things in your life. Magkaroon ka doon ng sistema this time. Bring back the control within you, okay? Kailangan nakaayos, yung mata mo nakafocus, disiplinado ka para makuha mo yung tagumpay mo. Kasi kung paiba-iba ka o kaya nakatingin ka sa iba, mamaya doon, mamaya dyan, tapos yung pinag-focusan mo, maliit na oras mo lang nilalaanan, so paano ka magwawagi dyan? So sabi ng spirits mo, have the discipline and gain back the control in your life so that order is here para maging matiwasay at nakaayos, nakasistema ang lahat-lahat, okay? Para dire-diretso ang victory mo this time, okay? The Emperor card, sabi dito ng spirit guides mo pa, dagdag niya, be the leader of your life. Maging leader ka daw. Hindi mo pwedeng iasa sa iba o kaya hindi pwedeng, hindi ko alam wag na, bagsaw. Kailangan nakatuon ka doon, nakatayo ka doon, kamay mo nandyan, at talagang punong abala ka. Yun, be the leader of the endeavor this time, okay? The Emperor cards being clarified by the Page of Pentacles. Yes, bukod sa pagiging assertive, maging matapang, maging disiplinado, kailangan daw gawin mong top priority yung ginagawa mo this time para sure ball ang success.
Kung ano man ang kinakaharap mo this time Pisces, i-order mo yan. Hanapan mo ng sistema para maharap mo siya ng maayos in a very systematic way. I-top priority mo siya, i-prioritize mo yung ginagawa mong yan para sigurado ang tagumpay, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, bigyan mo na kita ng additional messages from a divine na bibigay sa iyo ng clarity and fortune. First, you have bat. Take care, enemies are working against you. Kaya naman talaga kailangan mag-focus. Okay? Mag-focus ka sa kakayanan mo, make this your top priority, paganahin mo ang iyong advantages kaysa sa negativity kasi yung negativity na yung gagamitin niya ng mga kaaway mo or your enemies that is working against you, okay? Kaya kailangan talaga mag-research with the Page of Swords. Alamin mo yung katotohanan, know more, search more, study more, para yung mga bagay na hindi mo naintindihan, hindi magamit against you, okay? Another message, you have kite, vacation. Yes, meron ako sinabi sa inyo kanina, parang kailangan magbakasyon ba? Or sa iba yun? Parang meron ako parang this time around, I feel like you need to take on vacation on something. Oh, sige, babasahin ko pala tong fortune mo later pagkatapos itong mga kite na to. Okay. Another sabi ng spirits mo, there will be a time for you to take on vacation. Baka kailangan mo daw muna magpahinga, okay? Another message you have, nakalimutan ko pala to, mamaya basahin ko. The hills, obstacles to overcome. Yes, meron ka daw mga dapat lagpasan this time. Another message you have, dalawa, basahin na natin. Scales, keep your life in balance. Yes, ngayon kailangan ko magpahinga, laban-laban, okay? Work and life balance, kailangan mo. Victory in some endeavor, congratulations, yes. Another message you have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Yes, congratulations. Meron daw bagong darating sa buhay mo. Congratulations. Four-leaf clover, great good fortune. Yes. You also have axe, forces working against you. Yes, meron doon talaga mga taong gumagalaw against you eh. So it's either kailangan mo talaga silang i-ignore at mag-focus ka lang sa sarili mo. Tulad dito sa victory card, sa Six of Swords, meron mga tao nakatingin pero yung iba na iinggit. So make sure iwasan mo yung mga taong maiinggit. Alam ko mararamdaman mo yan kung sino yung mga yan. Another message, yoke, feeling tied down or frustrated. Yes, may mga pagkakataon na parang ano ba yan? Ang daming aberya, wala kang magawa o parang feeling mo there's no way out. Pero dadaanan mo lang yan. I'm seeing that a very temporary. Basta mag-focus ka lang sa dapat mong pag-focusan at you will know the way out of this. Okay? Another message of kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Normal naman yan. Kailangan talaga tayo magplano moving forward. So, in the area of your fortune, you have the 10 of Pentacles. Ngayon, linggo na ito, magkakaroon ka daw ng opportunity na pag-usapan o bigyang buhay yung mga bagay na pangmatagalan. Halimbawa, job security, itong pagkatagumpayan mo, congratulations. Or a negosyo na matatayo mo na, congrats kasi talagang natagumpayan, pangmatagalang kita ito. I'm also seeing someone ng pinapaayos na bahay. Parang ngayon makukompleto na siya. Magkakaroon ka na daw ng pera para makompleto yan. So congratulations. A victorious outcome pagdating sa bahay na pinapaayos mo. Congratulations. For some, nakita ko rito may sagot na daw yung I'm seeing retirement papers. Meron kang inaasikaso from the retirement money, either from a dead husband or a dead wife or a dead relative na ito ibibigay na this time. So congratulations. A lifelong money, a lifelong gain, financial gain is here. So kung may tatayo kang negosyo, o kaya trabaho na talaga namang dati suntok sa buwan pero ngayon nakukuha mo yung trabaho na yan, ito yung magbibigay sa'yo ng pangmatagalang pera. So congratulations. A 10 of Pentacles being clarified by the Queen of Cups. Yes, it's gonna be very, very happy time for you because nakita ko ito punong-puno ang puso mo. You followed your heart for something na alam mong pangmatagalan and walang paglugdan yung kaligayahan from you. Napaka-happy mo dito kasi nakita ko ribbon cutting, nabuksan mo na yung negosyo, natayo mo na siya, yung sideline mo, tapos umaandar, alam mo yun, maraming kita kaya sobrang saya mo. Nakita ko dito na parang yes, nakuha ko yung trabaho. Victorious. O kaya naaprubahan ka ni boss, the promotion is here, o kaya nakuha mo yung negotiation, signing contracts. The victory is here talaga, na sobrang saya mo and you're gaining a lifelong outcome from this. Pangmatagalan talaga ito. So, ang outcome mo for the week, Pisces, ihanda mo na yung isang tanong. You have 1, 2, 3. Wow, Knight of Swords. Here, sabi ng spirits, may quick resolution, may quick movement, no? Pero kang darating na blessing na yayakapin mo bigla-bigla. Parang nandiyan na, I'm seeing, I don't know why, I'm seeing a exam result na ikaw ay tagumpay, ikaw ay nakapasa, kaya biglang kukunin mo na agad yung opportunity na i-apply kasi yung pinakahinihintay mo na resulta,
para matanggap ka doon sa trabahong yun, eto na hawak-hawak mo na. The quick result is here at makakalarga ka na. No? Nakita ko rito may papers din darating na magbibigay sa'yo ng go signal para gawin na yun, puntahan na yun, gawin yan, sundin to, o kaya isabuhay na yung isa. Ngayon, parang ganon. There's a quick developments coming for you. A quick information na darating sa buhay mo na magbibigay sa'yo ng energy at lakas na loob na isugod ang isang bagay. Congratulations, Pisces. The Knight of Swords is being clarified by the Six of Swords. Yes, wow. 6 here is telling you to reflect. Mag-reflect ka doon na parang, oo nga no, ang bilis dumating this time, pero ang dami ko pinagdaanan. So, it's a time for you to reflect din sa pinagagawa mo in the past. Sa pinagdaanan mo, makuha lang to tagumpay na to. So, pag nakuha mo yung tagumpay, mag-reflect ka doon na parang, oo nga, ang dami ko pinagdaanan, ang dami ko nakamit, ang dami ko nalagpasan. Magagamit mo yung reflection na yun para sa bago mo susugurin na bagay, ay hindi na mangyari yung mga aberya in the past, mga pinaghirapan mo in the past, para ngayon, bagong ikaw, marami ka ng full of wisdom, para sa next time na meron kang gagawin, dire-diretso, walang aberya. With the Knight of Swords confirmed by the Six of Swords, ibig sabihin, patungo ka na daw sa calmer waters. May darating na magandang bagay na talagang ikakatuwa mo at iyayakapin mo na mabilisan, at ito yung magbibigay sa iyo ng kaparatagan moving forward. A quick ascend to a new, bagong yugto ng buhay mo. So congratulations. Victory talaga to para sa iyo, Pisces. Congratulations. This is your July 14 to 20 reading. Dumako tayo sa yung isang tanong, isang sagot portion. So Pisces, close your eyes and think of that one question. As spirit guides, ibigay natin kay Pisces ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card that will give you a clarity naman. Mula naman to sa iyong angel guide na sa tabi mo ngayon at binibigyan ka ng kalakasan at garantiya na itong sagot niya ay ito yun para sa iyo. You have 1 and you have 2. Okay, Pisces, open your eyes, inhale and exhale. This is the answer to your question. You have 3 of Swords in reversed. You have the Strength card upright. You have Yes card and you have If You Believe. Okay, sabi ng Spirit Guides mo, Pisces, with regards to your question, dapat daw hindi na maka-apekto pa yung mga past heartaches mo sa ginagawa mo this time. Learn to heal and learn to move on kung talagang yayakapin mo yung question mo. Kasi baka makaabala daw sa'yo, maka-apekto sa'yo itong mga pagdaanan mo in the past. Gamitin mo na lang daw yung lesson dyan and don't be bitter na. Learn to move on, learn to forgive, learn to forget. Para itong bagong simula mo na kukunin mo with your questions ay makapagsimula ka ng malinis, okay? Na walang nakaka-apekto from a painful experience in the past. Ngayon, sabi ng Spirit Guides mo with the Strength card in upright position, gather your strength, gather whatever you can, resilience sa puso mo in regards to your question. Sabi niya, be kind to yourself, be gentle to yourself, kaya mo yan, ma-approach mo yan, dahan-dahan lang, huwag mo biglain kasi nakita ko talaga nang galing ka from a painful experiences with regarding sa topic ng question mo. Kaya ngayon, maging mabait ka sa sarili mo, okay lang kung may problema, okay lang kung may aberya, okay lang kung may delay, basta nagagawa mo siya at na-accomplish mo yung question mo on your own pace. So be kind, be gentle to yourself and everything is fine. Okay? Huwag ka na matakot na baka mangyari yung nangyari before. It's all in the past, okay? Have the strength to face your question at this time. Okay? Sabi ng angel mo, yes. Kung tungkol sa question mo, yes. Kung ano man yan. Sabi niya, yes daw. And if you truly believe in your question na mapapasayo yan. So, believability and strength to embrace what's coming. Yes card is here and forgive the past para hindi siya maka-apekto sa question mo this time. Okay, Pisces? That is the answer to your question. Hopefully po yung nasagot ko yan. Yan din po ang yung July 14 to 20 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Pisces. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.